na binigay ng Lord sa akin or para po sa bawat isa sa atin. No, yung Psalm 23 kasi ika-23 natin, no. So nung nag-aasa ko sa Lord, wala na pong ibang binigay ang Lord kundi ano ba sinasabi ko sa word na ito, sa mga verses na ito dito sa Psalm 23 na ito. So mamaya, no, kahit na naituro ko na po yan ng ilang beses, but I believe meron po tayong bagong matututunan. Ako, meron akong bagong nakuha dito And I pray, makukuha po natin. Sabay-sabay po natin i-declare yung word ng Lord in Psalm 23. Sige, lakasan ng mga marurunong dyan. No? Kahit anong version po yan. Kung Bisaya version, kung anumang version yang alam mo. No? Pero idideklara po natin iyan. Sige po. 1, 2, 3, 4. The Lord is my shepherd. I shall not want to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po. No? Thank you po, Lord. So ano po yung mensahe na binigay ng Lord sa bawat isa sa atin sa oras na ito? Maiksi lang po ito. Aabot lamang to ng mga 3:00 ng madaling araw. Joke lang po. Sabi dito, the shepherd who changes the atmosphere. Hallelujah. Parang hindi kayo masaya. Sakto-sakto po itong mensahe ng Lord. Kasi pag tayo po ay nasa church, parang andali nung pagkilos ng Diyos. Tama po? Pero yung pag ikaw ay nasa labas na, paano na kaya yung pagkilos ng Lord? Pero salamat sa Lord dahil bago pa po tayo mag-start, nanalangin muna tayo, pinag-pray natin itong lugar na ito. And I believe, no, kahit nasaan ka, because God is omnipresent. Amen? Kahit nasaan ka, pwedeng kumilos ang Diyos kahit nasa bahay ka. Shalom po sa lahat ng mga naka-join din sa atin online. Shalom po. So sabi dito, the shepherd who changes the atmosphere. No? Yung atmosphere na minsan parang ang gulo, ang hirap. Yung atmosphere na distracted, yung atmosphere na parang walang gana, yung atmosphere na parang ang dilim-dilim, yung atmosphere na nakakapang-init ng ulo. Nararanasan niyo po ba yan? No, nararanasan ba natin yan? Pero anong kayang gawin ng isang shepherd? Yung shepherd, kaya din daw po niya baguhin yung pangit na atmosphere. Amen? Kayang baguhin. Kung yung atmosphere mabigat, kung yung atmosphere puno ng problema, kapatid, kayang ayusin iyan ng ating shepherd. Amen? The shepherd who changes the atmosphere. Kung yung atmosphere mo parang ang hirap-hirap, parang walang piya. Kung yung atmosphere mo, parang walang pera, kapatid, kayang baguhin yan ng ating shepherd. Amen? Kung yung atmosphere puro lungkot, kapatid, kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang pasayahin ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin mo nga lang, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you sa pagiging good shepherd ng ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. The Lord, sabi nga ang pangalan ng ating church, Jesus, ano po? Our good shepherd. Thank you po, Lord. So, sabi dito, the transition from survival to supernatural provision. Kaya kapatid, maraming tao, madalas sinasabi, nakasurvive ako. Nakasurvive ako. Kapatid, hindi lang gusto ng Lord na ikaw ay makasurvive. Ano ba yung Tagalog na survive? Makaraos. Hindi lang gusto ng Lord na ikaw ay makaraos, kundi ikaw ay magtagumpay. Palakpakan natin ang Diyos. Gusto ng Lord na ikaw ay magtagumpay. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord ikaw ay magtagumpay. Amen.
Yung halimbawa, ikaw ay may sakit, paulit-ulit na lang yung sakit nangyayari sa'yo. Hindi lang yung, salamat, nakaraos ako. Tapos na, na gumaling na ako. Tapos nangyari ulit, uy, nakaraos na naman ako. Salamat sa Lord, mayroon na naman akong pambili ng gamot. Kapatid, gusto ng Lord, makaalis ka dyan. Sa anumang uri ng sakit na iyan. Amen! Hallelujah! So magkakaroon tayo ng transition, no? Even sa ating church, no? Hindi tayo papayag na survival lang tayo. Pwede na to. Nakikiano muna tayo sa sa binangonan. Hindi po. God wants us to experience His supernatural provision. Hindi man kaya ng church, hindi man kaya natin, pero kaya ng Diyos. Kaya ng ating shepherd. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ng ating shepherd. Hallelujah. Psalm 23 is a war cry, a covenant declaration. Bakit po covenant? Alam kasi ni David. Kilala kasi ni David. Alam niya kung sino ang Diyos at hinalintulad niya ang Diyos sa pagiging pastol din o sa pagiging shepherd din. Bakit kaya nagkakaroon ng kaunawaan si David? No? Kaya siya nagkakaroon ng kaunawaan. Ganito ako kamahal ng Diyos. Sabi niya, parang isang shepherd. Hindi iniiwan yung pastol. Ay, hindi iniiwan yung mga tupa. Inaalagaan, kinakalinga. Pag may mga mababangis na hayop, inililigtas. Kapatid, that's your shepherd. Amen? That is our God. Kaya tayong isave. Kaya tayong ingatan. Amen. Sabi, this is a covenant declaration. It was written by David na kung saan kilala po natin a man after God's own heart. Sabi, a man who knew what it meant to sleep in caves, run from spears, and stand before giant threats. Yung tao na nagsasabi at nagdeklara nito that the Lord is my shepherd, I shall not want. Siya yung tao lang man na kayang matulog lang sa cave, ang daming mga hinarap na mga bababangis, hindi lamang mga hayop na mababangis, even yung mga taong mababangis, no? Like Saul, King Saul. No, ang dami po niyang hinarap. Even yung kilala nating hinarap niyang giant, sino po iyon? Si Goliath, wag niyo sasabihin si Gabo yun, ha? Yung giant, ayan na, nakalimutan ko na. Si Goliath, no? Ang daming hinarap ng taong ito. At kapatid, hindi po siya yung sasabihin mo, nasa adult na edad na po siya nung time na iyan. Sabi, this psalm is not just a reminder of who God is. It is a prophetic road map. Sabihin mo nga, road map. Sabi, of where God is taking you or taking us. Sabi, isa daw po itong road map. Sino dito mga gumagamit ng ganyan? Mga Google Map, mga ganyan. Parang naalala ko, no, nagpunta po kami ng Calamba nung Friday. No, dahil ang tagal na rin naming, hindi nagpunta doon. Ilang years ba? 2 years ago? O 1 year lang? 2 years? 2 years ago. Yung pa naman po, alam ng mga ibang teachers dyan, ganun-ganon yung doon. May mga lusot-lusot at doon pa naman po sa Calamba, may mga one-way, ang daming mga one-way doon. Kasi nga, mayroong tourist spot din doon. So, napunta kami doon. Siyempre, gumamit kami. Si Pastor, Waze ang gamit niya. Ako naman, Google Map. No? Pero salamat sa Lord. Tuwing gumagamit po kami noon, pagkatapos, sinasabi ko, Lord, thank you po, Lord, sa Google Map or Waze. Sasabihin ko rin, Google Map, salamat, nakarating kami. Thank you po, Lord, at hindi kami naligaw. Salamat sa Lord. So, sinasabi po dito, it's like a road map, itong Psalm 23, na kung saan may gustong pagdalan ang Diyos sa atin. Ulitin ko po, may gustong pagdala ng Diyos sa iyo. May gustong pagdala ng Diyos sa pamilya mo. May gustong pagdala ng Panginoon sa ministry mo. Sa buhay natin. Amen. May gustong pagdala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, kapatid, I pray and I encourage you.
alamin mo, ano yung Psalm 23. No, pwede mong kabisaduhin iyan. No, alamin mo iyan. Sabi dito, number 1, hanggang 4 lang po ito. The end of the scarcity mindset. Ayan, marami po kasi sa atin, o maraming tao, yung lagi na lang, kulang. Ba yan, wala akong pera. Ano ba yan, wala na naman tayong pamasahe. Ano ba naman yan, ubus na. Ano ba na naman yan, tumaas na naman ang gas. Ano ba naman yan? Minsan, kahit may pera, nagiging bukang bibig na lang. Wala na naman ganito, wala na naman ganyan. Ano ba yan, ubus na, o wala na naman tayong cash, wala na naman. Sabi ng Lord, it's about time to end. No, dapat hindi na tayo ganun. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi na tayo ganun. Dapat hindi na tayo laging wala, laging kulang, lagi na lang yun yung nakikita natin. That's why, sabi yung Psalm 23 is like a road map. May pagdadala ng Diyos sa atin. Kung dati, parang bukang bibig natin yung ganito, kulang, wala, ano ba yan, wala. Sabi, it's time to end that mindset. Sabi sa Psalm 23 verse 1 to 3, the Lord is my, ano daw po? Shepherd. I shall not want. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magkukulang. Sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Ano ba sinasabi ng Lord dyan? The first declaration, yung verse, sabi, is a total keyship. Ano po iyon? I shall not want. Hindi po, I shall return. Hindi po. I shall not want. Sabihin mo nga, I shall not want. No? Sabi ni David, ang Diyos ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Amen? That doesn't mean you won't face needs. Hindi po ibig sabihin na I shall not want o hindi ako magkukulang. Hindi po ibig sabihin wala ka ng pangangailangan. Hindi ka na mangangailangan, wala ka ng pangangailangan o hindi ka haharap sa mga ganitong sitwasyon na mayroon ikaw kakailanganin. Hindi daw po ibig sabihin yan iyon. Ano po yan? Ano sinasabi ng Lord sa atin? It means lack no longer gets to define your identity. Yung pagkukulang o yung minsang wala ka, hindi po yan yung magdi-define sa'yo kung sino ka. Kaya kung may kulang man sa'yo, kapatid, hindi porket wala ka pang trabaho ngayon, mahirap ka na. Hindi. Hindi porket wala ka pang trabaho, wala nang kwenta buhay mo, wala ka nang kwentang tatay. Hindi po. Your lack is not longer gets you define your identity. Huwag mong hayaan na kung ano yung kulang sa'yo, yan yung magdidikta kung sino ka. Hindi po. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kaya kung minsan kulang yung budget mo, kapatid, hindi yan yung mag-identify sa'yo o magsasabi kung sino ka. Amen. Wala ka man sasabihin mong magagandang mga gadgets. Wala ka man sasabihin mong, wala ka pa naman iPhone. No? Wala ka pa namang mga ganon-ganon. Wala ka pa man yung sasabihin mong mga high-tech na mga gadgets. Kapatid, wala pa. Amen. Pero hindi iyan ang magdidikta kung sino ka. Amen. Hindi po ibig sabihin na may kulang sa'yo, hindi ka na anak ng Diyos. Hindi ka na nilikha ng Lord. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, napakagandang anak ng Diyos. Napakagandang likha ng Lord. Kahit ikaw ay lalaki, napakagandang likha ng Diyos. Amen. Pero wala lang biglang gaganon. No, ikaw ay magandang likha ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Kaya kapatid, kung may kulang man, hindi yan yung magdidikta sa atin kung sino tayo. Amen?
Kung nakaramdaman tayo, nakaranas tayo na may sakit, hindi rin po yan yung magdidikta na, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Hindi na yata ako mahal ng Lord. Hindi po. Kung ano mang may kulang sa atin, kapatid, kayang punan ng Diyos yan. Alalahanin natin, kayang punan ng Diyos yan. Pero hindi iyan ang magdi-define kung sino ka. Sabihin mo nga uli, I shall not want. Amen. Many of us have spent the last season operating in survival mode. Sabihin mo sa katabi mo, tama na yung survival mode. Tama na yung survival. Hallelujah. Constantly worried about the next bill. Ayan na si Annabelle. No? Wala pa nga yung bill, hilong-hilo ka na kakaisip. No? Nanginginig ka na, wala pa yung mga bills. No? Sabi, constant worried about the next bill, the next crisis, or the next wave of fatigue. Parang marami daw pong tao ngayon, ganyan. Wala pa nga yung problema, pinoproblema na. Kaya pag dumating yung problema, doble-doble problema. Alam mo yun? Wala pa nga yung problema, pinoproblema na agad. Kapatid, kung kikilalanin mo kung sino ka sa harapan ng Diyos at sa paningin ng Panginoon, di ka mamamroblema basta-basta. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. But the good shepherd is leading us to green pasture. Sabihin nga po natin, green pasture. Kaya pala tayo dinala ng Lord dito sa bulubundukin na malagubat na. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Kaya pala ang ating program yung pagkatapos ng ating worship service magpe-fellowship lang po tayo. I-enjoy natin. Bakit? Gusto pala tayong i-lead ng Lord doon sa green pasture. Tama na yung pagod ka na. Isip ka na isip. Ang hirap, ang sakit sa ulo, ang init ng ulo. Sabi, the good shepherd is leading us to green pasture. Sabi, spiritual and physical nourishment. Wow, palakpakan natin ng Diyos. Yan ang gustong ibigay ng Lord sa atin. And still waters. Ano po yun? Yung mga, anxiety-free alignment. Wow. Gusto kang dalhin ng Lord doon sa anxiety-free. Sino po sa inyo nakakaranas, di ba, yung parang minsan pag ikaw masyado ng daming iniisip. Yung minsan, di ba, maiisip mo na parang, ang sarap ngayon magbakasyon sa Boracay. Ang sarap magbakasyon sa Palawan. Ang sarap magbakasyon sa Wawa. Ay. Ang sarap magbakasyon sa mga, ano pa bang bakasyonan? Ang sarap pumunta sa mga overlooking sa SM. Ang sarap magbakasyon sa SM. Lagi kami nandyan. No? No, parang di ba yung minsan, bakit? Kasi yung mindset natin, parang kapag nandun ka sa mga mahangin, tabing dagat, yung parang nasa overlooking ka, sa mga ganyang lugar, parang para sa atin, na at peace tayo, parang meron tayong natatanggap na, wow, ang ganda naman dito, yung parang kahit nakaano ka lang, tapos ilalabas mo yung mga baon mo, may sarili kang baon, no? Pero alam mo, ito po kakaibang anxiety-free alignment na gustong gawin ng Diyos sa bawat sa atin. That even Christians nakakaranas ng fatigue, nakakaranas ng mga anxiety. Kaya sinasabi po sa atin, ang good shepherd natin, gusto tayong dalhin doon sa green pastures. Kung maalala niyo po yung mga naituro ko noon about dyan, inisa-isa po natin. Sabi, notice that He makes you lie down, no? Kaya nga sinabi po He makes me to lie down in green pastures. So talagang, kung titignan po natin, talagang kapahingahan ito. Amen? Kasi magla-lie down ka. Yung iba dyan, madaling mag-lie down. No, yung iba, madaling onting lang. Minsan sa aminin na, sa jeep. Halimbawa, angono ka. Pagsakay mo, nandito ka pa lang sa Muson, ganun ka na.
Yung tulugin, no? Bilis makatulog. May kilala tayong mga ganyan. Hindi ko sasabihin, Sister Christina. Ay. Sabi, yun yung gusto ng Lord eh. To make lie down in green pastures. Sabi, when you have been in spiritual warfare for too long, resting feels unsafe. No? Yung parang pagkakagaling mo doon sa laban. No? Kaya nga yung mga sundalo, meron din po silang rest. No? God is decreeing a divine rest over your nervous system. Gusto ng Lord na ikaw din mismo mapahinga. Your spirit, your soul, your body. Pero hindi po ibig sabihin, hindi ka nakikilos para sa Lord, hindi ka na maglilingkod, or yung pananampalataya mo, nag-rest din, nawala din. O yung relasyon mo sa Lord, nawala din. Teka Lord, pahinga po muna yung relasyon natin sa isa't isa. Cool off muna tayo, Lord. Walang ganon. Amen. Kaya nga yung rest, sinasabi, sa presence ng Lord mo yan makukuha. Sabi yung dami ng pagod, warfare na ginawa mo, gusto ng Lord na tayo rin po ay mapahinga. Amen? Kapahingahan mula sa ating Panginoon. And number 2, sabi, authority in the shadow. Sabi, Psalm 23 verse 4, basahin nga po natin, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Antindi po nito, ang magko-comfort sa iyo, yung rod ng Lord, yung staff ng Lord, yung pamalo ng Diyos, at yung pang-protect ng Lord sa iyo, yun yung magko-comfort sa bawat sa atin. Amen. Sabi ko nga, na-share ko po sa inyo, nung ako po'y dinala na, ipinasok na sa operating room dahil ako'y CS. Iniga na ako sa ganun, sa parang cross na ganun. Ito talagang dinideklara ko, kahit mula kay Israel, dinideklara ko. Kasi hindi po madali yung cesarean. Tama po sa mga naging cesarean po. No, hindi po madali yun. Yung ikaw ay during ng operation and after ng operation, may mga kilala kami na during ng operation, may mga nangyari. Nag-bleeding, yung iba naman, naisara na, biglang may bleeding sa loob, kailangan ulit buksan iyon. No, hindi po madali. No, hindi madali. No, pero pero hindi po madali yan. Pero, and I believe, no, na kahit po tayo, at tayo po talaga, idadaan po talaga yung sinasabi ditong, even though I walk through the valley of the shadow of death. Alam nyo bakit sinasabi ni David yan? Di ba, na-share ko po, na ganun po talagang experience niya. He walked and walked through the valley of the shadow of death. No? Talagang mga bones dinadaanan niya. Talagang naranasan po niya iyan. Pero ito po yung sinasabi kong parang nag-highlight sa akin. Bakit shadow ang sinabi? Diba parang paulit-ulit na po natin itong nababasa, na pag-aaralan. Pero nung inuulit-ulit ko, shadow of death. No? Sabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord. Sabi, your rod and your staff, they comfort me. You are walking through the valley, not building a house there. Bakit? The shadow, sabi, is temporary. The shepherd is permanent. Yung shadow, dyan lang po, at pwedeng sabihin natin, mawala. Pero yung shepherd natin, nananatili. A shadow has no substance. Tama po ba? A shadow of a sword cannot cut you. Nakakita na po ba kayo ng shadow lang? Kahit na sabihin mo, yung sword na yon, napakatalas, napakatalim, napakatindi ng panusok. Kung yan ay shadow lang, may hiwa ka niyan. Matutusok ka niyan. O kaya, let's say, sabihin mo, malaking tao. Malaking tao.
sabihin mo man muscle-muscle at papalapit sa'yo yung shadow. Tanong! Masasaktan ka ba ng shadow? Masasaktan ka ba ng shadow? That's why sabi ko nga, oo nga no. Kung bakit sinabi ni David na shadow of death, it's just a shadow lang yan, anak. Na hindi ka pwedeng masaktan yan unless hahayaan natin yan sa buhay na saktan tayo. Example lang, may narinig ka sa bubong. Ay, dinadalaw ako ng mga kagalit ko. Andiyan ang kanilang mga kaluluwa. Ay, hindi ka tuloy makalabas, hindi ka makasi-CR, titiisin mo. Dahil natakot ka na. Tapos ikikwento mo na sa iba, mayroong kakaiba dito sa bahay namin. Alam mo, grabe, tuwing ganitong oras. Kaya, alam mo, yung kinausap mo, gano'n na rin nararamdaman. Pero ito, wala namang ginagawa sa'yo. It's just a shadow. Kahit na sabihin mo yung malaking tao, pero shadow lang iyan. Sabi nga yung sword, makita mo yung sword, kapatid, hindi ka makakat ng shadow. Amen? Hindi ka makakat niyan. It's just a shadow. Sabi has no substance yan. A shadow of a sword cannot cut you. A shadow of a lion cannot bite you. Tama po ba? Tignan mo yung katabi mo. Yan ang pwedeng mag-bite sa'yo. Totoo yan, totoo. No? Yan ang pwedeng mag-asa. No? Pero yung shadow na leon, kahit mag-drawing pa si Israel ng napakalaking leon, kasi magaling mag-drawing siya. Kahit na sabihin mo, makakita ka ng 3D. Eto nga lang po, sino nakaranas sa inyo? Yung 5D? Yung 5D? Yung meron kang ganito, yung meron kang, ano tawag doon? Basta inilalagay sa'yo. Eto po, nakakatawa. Nagpunta kami ng Robinson dito sa Antipolo. Antipolo ba yung pastor? Pero noon pa yun. Tagal na ng mga gala namin. No? Punta kami pamilya. E diyan, sabi namin ni pastor, gusto ni Israel, umano doon. Si Ahaba, bawal pa. Kasi masyadong extreme yung mga ano. E di sabi ko, pastor, sige, ako na magbabantay kay Ahaba. Ikaw at si Israel. O sige. Ang pinili nila, extreme roller coaster na mga kung ano, roller coaster. May biglang gagano sa'yo, biglang ano. Sobrang linaw niya na parang nandun ka talaga. Ito na. Nagtatawanan yung mga tao kasi di ba yung parang ganun lang siya tapos nakikita. Kasi si pastor, si Israel, nakaganito lang. Pinipicturan ko sila. Si Israel, nakaganyan lang siya. Si pastor, tumataas pa yung paa. Nagtatawanan yung mga tao. Gumaganon pa si pastor, yung gaganon. Si pastor pa yung react na mga, uy, napapasigaw pa si pastor. Gaganon pa. Pero, nakaganon lang naman sila. Sabi ko, tawa ko ng tawa nung pinipicturan ko sila. Si Israel, nakaganon na, wala talaga reaction si Israel. Nakaganon lang siya. Kaya, yung mga ganyan, magandang picture ang video. Yung tatay pa yung, tawa kami ng tawa ni Ahaba nun eh. Bawal pa si Ahaba dahil nga masyadong ano daw. So, shadow lang yan eh. Kahit nga sabi mo, 5D pa yan. Wala namang magagawa sa'yo unless, parang hayaan mo siya na matakot ka sa mga naririnig-rinig sa paligid. No, it's just a shadow. Sabi, the enemy uses intimidation to make you halt in the middle of your journey. Yan talagang plano ng kaaway. Kasi yung Psalm 23, it's like a road map. May pagdadala ng Diyos sa'yo. Pero ang gusto ng kaaway, ang gagawin niyang paghahadlang, bibigyan ka ng kung ano ng mga shadow. At yung shadow na yan, pwedeng mag-cause ng intimidation. Pwedeng mag-cause na ikaw ay matakot. Pwedeng mag-cause na ikaw ay mangamba. Pero kapatid, sabi ni David, shadow of death lang yan.
Amen? Shadow of death na. Kaya sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. Sabi mo ulit sa katabi mo, kasama mo si Lord. Hallelujah. Di ba parang nung na-share ko po, yung mga kalaban, pag sila'y nag-release ng kanila pong arrows, sabay-sabay. No? Multitudes nila, sabay-sabay po yan. Ano po yung kanilang goal? Anong goal nila? To kill? Hindi po. Para ano? Magbigay po ng panic, distraction sa mga tao. Kasi pag nagpanic ng mga tao, distracted na. Wala na yung formation nila, pwedeng mawala na sila sa focus. Amen? So itong ginagawa ng kaaway, it's always trying. Trying lang lagi. Subok. Kung ikaw ba'y makakapagpatuloy sa iyong journey sa Lord, sa pamamagitan ng mga shadow na iyon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, kapatid, shadow lang yan. Amen. Thank you po, Lord. The rod is for authority against the enemy. No, yung rod daw po, ginagamit ito ng ating shepherd. Authority against the works of the enemy. Pero yung staff is for guidance and rescue sa atin. Kaya nga po yung staff, meron po siyang parang pangkawit na ganun. Minsan nga madala ko para igaganon ko pag may nagkikwento. Halika dito ka. No? Sabi pang guide daw po ito sa atin, pang rescue sa atin. Pag nakikita na ni shepherd na ikaw ay malalaglag sa bangil, no? Ginagamit po niya yan. Yung rod, ginagamit po niya yan for His authority. Ginagamit niya yan sa mga mababangis. Kung makita niyo po dito, nandito madalas nakapwesto yung rod. Dito. Yung po'y pamalo talaga. No? Marami tayo diyang pamalo, pwedeng paluin. No, pamalo din siya kapag may mga mababangis. No, ginagamit po niya iyan. God is reminding us that even when light feels scarce, His authority is actively shielding you. Amen. Yung authority ng Panginoon, siya yung mag-shield sa bawat isa sa atin, puprotect sa atin. You are not trapped in the dark, you are passing through to the other side. Amen. May pagdadala ng Lord sa atin, pero andyan po ang kaaway. Pero kapatid, matatrap ka lang kung hahayaan mo lang ang kaaway. Tandaan mo, walang kapangyarihan ng kaaway sa iyo. Nagkakaroon ng kapangyarihan ng kaaway kapag tayo po ay nag-open door sa kaaway. Sabi dito, number 3, manifestation of God's justice. Sabi mo nga, God's justice. So, ang ganda po nito. Psalm 23 verse 5. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Amen. Antindi po nito, kasi parang, alam mo yun, nai-imagine ko na inilatag ng Lord yung table. Parang sinasabi niya sa mga kaaway, watch. Tignan mo ang katagumpayan ng aking anak. Sabi you, prepare a table before me in the presence of my enemies. Saan daw po inihanda ng Diyos? In the presence of His enemies. Biruin mo, talagang pinakita sa kaaway. Na-imagine niyo po, kapatid? Talagang pinakita sa kaaway. Aba, nagtatagumpay na. Sino po sa inyo? Di ba parang na-share ko po sa inyo yung table of altar. Nandun sa table na yon, nandun nagaganap yung communion sa Panginoon. Sa table na yon, that is your altar sa Lord. Nasa table, doon nagkakainan. Tama po ba? Doon magkakaharap, doon nagkakaroon ng communication na minsan nawawala na. No? Minsan isa na lang kumakain, sunod yung isa naman. O kaya kasama, yaya. Pero sa table, doon nagaganap. Kaya po, sabi ko, kaya pala ang tao, o kahit dito po sa atin, sa Pilipinas, sa mga Pinoy, no, sa mga Pilipino, sanay po tayo kapag merong
pag merong magandang nangyari sa pamilya o may okasyon, ayan na, pag may okasyon, nagpapakain. Tama po ba? Parang alam mo yun, sanay ka na magpakain. Birthday nga lang eh. Sanay ka na magpakain. Kapatid, hindi po madali magpakain. Bakit gagastos ka ng malaki? Gagastos ka. Amen. Doon nga lang po na nag-dedicate tayo ng bagong bahay nila Sister Con. Aba, ang sarap talaga ng kinain namin. Di namin makalimutan, busog kami. Kaya ang lakad na namin, ganito na. Busog kami. Pero alam mo yung pag may nangyayaring maganda, graduate si bunso, graduate si panganay, graduate si anak, maghahanda ka. Magsi-celebrate ka. Tama po ba? Ako po, lalo sa Batangas. Mga Batanggenyo dyan eh. Lalo po sa mga probinsya. Talaga pong kakatay ng tao. Ay, hindi pala. Kakatay. Kakatay ng mga alagang mga manok, mga native, mga baboy. No? Talagang maghahanda. Yung alam mo yon, hindi manghihinayang sa Hindi manghihinayang. Minsan may napapanood po kami, taga Batangas sila. Ang nagluluto, puro mga lalaki. Sabi ko, Pastor, tignan mo to. Mga lalaki nagluluto. Ang mga po nila, ang lalaking kaldero po talaga. Pero pag lalaki din nagluto, asarap din po talaga. Kasi sila po, ewan ko napansin ko to, pag lalaki ang nagluto, talagang mala ingredients. Hindi manghihinayang sa Nakikita ko po yung mga naglulutong mga lalaki sa Batangas. Alam mo po, ilang putahe yung kanilang niluluto, pero ang bilis magluto. Ang bilis. Bubuhusan nila yung ng pineapple. Alam mo po yun, handa lang yun. Handa lang, may nag-birthday o nakatapos o kaya naman kinasal. Hindi nanghihinayang po yun. Tama po. Bakit? Para mo kasing dinideklara na salamat sa Diyos. Yung anak ko, graduate na. Punta kayo. Di ba? Yung minsan, lalo sa mga probinsya, kahit hindi kilala Di ba po? Yung dinideclare mo, yung anak mo, nakagraduate, o kaya may nangyari sa amin, mayroong nabenta yung lupa namin, may nangyaring ganito, antindi, nakatapos yung anak ko. Amen. Kaya pala sabi dito, ni David, you prepare a table before me. Parang sinasabi dito, tapos na to. Pagdating sa Diyos, tinapos na ng Lord. Sa harapan ng kaaway, pinakita na ng Lord, tapos na ang laban. Bakit? Celebration na to. Palakpakan natin ng Diyos. Celebration na. Amen. Kaya mamaya may pagkain po tayo. Pangit naman, wala naman Diba? No? Nangyayari po ba sa inyo yan? Kaya yung magbe-birthday dyan, malabon. Malabon ulit. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi, this is the central climax of the psalm. God does not wait until all enemies are destroyed to bless you. Hindi papayag ang Diyos. No? Wasakin, sirain, talunin ang kalaban. Amen. Para ikaw ay mapagpala, sabi, He builds a banquet right in front of them. Wow. Sa harapan, in the presence of the enemy, doon inihanda, inilatag ng Diyos yung table. At sinasabi sa kaaway, tapos ka na. Nagsi-celebrate na kami. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya kapag may mga challenge, exercise natin, pag may challenge, maglatag ka daw, kumain ka daw. Hindi stress eating. Celebrate. Magsi-celebrate ka na. Bakit? Tinapos na kasi ng Diyos. Amen? Yung hindi yung sasabihin mo, hindi ako makakain. Bakit? May problema. Di ba nararanasan po natin? Parang wala akong gana. Parang wala akong gana. Di ba po, pag may mga pinagdadaanan, parang wala akong ganang kumain.
Pag may problema, parang, sige, mauna na kayo. Pero kapatid, i-exercise mo. I-exercise natin. May pinagdadaanan kang problema, idaan mo sa coffee yan. Wow, magko-coffee ka with slice ng dark chocolate cake. Ikakain ko yan. Magti-thank you na ako sa Lord. Thank you na Lord. Tapos na ito. Amen. Hindi yung ikaw ay kakain dahil ikaw ay nai-stress. Hindi. Dinideklara mo na. Pinrepare na ng Lord yung table. Kasi tagumpay na. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you Lord. The table. Tignan po natin. Ano nire-represent ng table? Represents honor, covenant, fellowship, and full access to God's resources. Hallelujah! Kaya pala sinabing you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sa harapan ng kaaway, Lord, ibinigay mo na yung table, inilatag mo na. Sinasabi ng Diyos, tapos ka na kaaway. Sabi yung table na to, it represents honor. It represents covenant fellowship. Di ba na-share ko po noon? Yung table, diyan nangyayari yung fellowship. Diyan nangyayari yung kwentuhan. Diyan nangyayari, kapatid, yung communion natin sa Lord. Ito pa, matindi. Full access to God's resources. Parang ano pa anak, di ba dyan po nilalatag sa table? O adobo ang handa, nangangamoy na. Pansit, inilalatag, inilalagay dyan. Manok, inilalatag. Kapatid, imaginein mo, yung table na pinrepare ng Lord, inilalatag lahat sa'yo. Anong kailangan mo, anak? Anong gusto mo, anak? May pangangailangan ka ba? Binibigyan ka ng full access ng Diyos. Parang anong gusto mo? Anong kailangan mo? Binibigyan kita ng karapatan. Sige, ibibigay ko. Palakpakan natin ng Diyos. Tandaan mo yan. That's the table. Kung bakit sinabi ni David, you prepare a table before me. Amen? Hallelujah. Binibigyan tayo ng full access ng Lord to His resources. Number 2, the anointing oil. Sabi, you anoint my head with oil. Ano sunod? My cup overflows. Sabi, it represents fresh purpose. Hindi lamang pong purpose, kundi fresh. Sabihin mo nga, fresh. Yan, tignan mo nga yung katabi mo. Fresh pa ba, kapatid? Fresh na fresh. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabi, fresh purpose. May bago na naman. No, purpose ng Lord na binibigay sa bawat isa sa atin. Parang katulad ni David. Sino po sa inyo nakapanood yung kay David sa di ba, sa Superbook, di ba, pati yung David the movie. No, nung sa sa Superbook, nung inanoint siya ni Samuel, alam mo nangyari, parang nag-iba yung kanyang itsura. Sabi ko, ini-imagine ko in the spirit, talagang nangyayari kay David yun. Nung lumapit siya kay Samuel, siya'y parang shepherd boy pa lang. Pero nung inanoint na siya, ang nakikita na sa kanya, king. Hallelujah. Sabi, it represents fresh purpose, authority, and consecration. Sabihin nga po natin, authority. Sabi dito, the enemy tried to level you as defeated. Ganyan ang gusto ng kaaway. Nilalagyan ka ng nilalabelan ka ng kaaway. Nilalabelan, tinatatakan, no? Nilalabelan ka ng kaaway na ikaw ay talunan. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. No? Kaya nga nilagay natin, tried. Ang kaaway, susubukan lang, lagyan ka. No? Tatakan ka na ikaw ay talunan. Sinusubukan niya, the enemy tried to level you as defeated. But God is publicly marking you as chosen. No, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Ito po, hindi ginawa ng private. Dinideklara ng Diyos in public. Publicly, minamarkahan ka ng Diyos
that you are chosen by God. Amen. You are chosen by God. Pinili ka ng Panginoon. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Minamarkahan tayo ngayon ng Diyos. Panibagong label ang Lord sa iyo. Ikaw ay pinili ng Lord. Huwag mong aalisin yan. Hindi ka talunan. Next, the overflowing cup. You anoint my head with oil, my cup. Ano daw po nangyari? Overflows. Runs over. Hindi lamang po siya ay na-feel. Iba po yung napuno sa nag-umapaw. Tama po? Na-imagine nyo yun? Ang sabi po dito, you anoint my head with oil. Ano nangyari? My cup overflows. Iba yung ikaw ay napuno lang. Iba yung ikaw ay nag-umapaw. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi, the overflowing cup, the shift from no one to overflow. Amen. Bakit? Ano sabi po sa verse 1? The Lord is my shepherd. I shall not want. Yung dinideklara ni David, hindi ako magkukulang. Pero kapatid, pagdating sa bandang dulo, hindi lang yung ikaw ay hindi magkukulang. Ano po sinabi? Mag-uumapaw. Ibig sabihin, sobra pa. Hindi lang ikaw ay mapupunuan, kundi mag-uumapaw ka. The shift from no one to overflow. Kaya sinabi, my cup overflows. God is not just meeting your base needs. Tama po ba? Hindi lamang po pangangailangan yung binibigay ng Diyos. Totoo, even your wants. Tatay natin ng Diyos, pwede tayong manghingi. Sabi, God is not just meeting your needs. He is giving you excess so you can be a conduit of blessing to others. Amen? Sino dito gusto mo yan? Hindi lang yung ikaw ay pinupunuan. Pagkatapos, pupunuan ulit. Pag naubos, pupunuan ulit. Ang gusto ng Diyos, sobra mag-umapaw ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord mag-umapaw ka. Gusto ng Lord mag-umapaw ka. Amen. Bakit? Bakit gusto ng Lord? At bakit diniklara dito, overflowing? My cup overflows. Bakit? Gusto ng Lord, ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Gusto ng Lord, ikaw yung nagsishare. Gusto ng Lord, ikaw yung namimigay. Gusto ng Lord, kapatid, ikaw yung nag-uumapaw kasi kung ikaw ay kulang, paano ka makakabigay? Madaling magbigay ng 100 kung ikaw ay may 10,000. Baka ang ibigay mo pa 1,000. Sige, sa'yo na yan. Madaling magbigay kung ikaw, madaling magbigay ng 10,000 kung ikaw ay may 2 million. Tama po ba? Nai-imagine niyo yun? Wow! Amen. Wala imposible sa Lord. Amen. Pero paano ka makakapagbigay ng 1,000 kung 5 pesos lang ang hawak mo? Tignan po natin, no, yung, di ba? Kung bakit sinabi, you anoint my head with oil, my cup runs over. My cup overflows. Gusto kasi ng Panginoon. Kaya gusto ng Lord na ikaw ay may extra. Para ikaw yung mag-share. Para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Kapatid, sino dito gusto mo yung ganyan ka? Ikaw yung namimigay. Amen. Walang imposible sa Lord. Sinabi yan ng Panginoon. Hallelujah. At alam mo, natitest yan ng Lord. Nagiging qualified yung taong kahit kung anong meron siya, kaya pa niyang ibigay sa iba. Kaya pa niyang ibigay sa iba. Amen. Tayo po'y tinuruan na ng Lord dyan. Hallelujah. Kaya nga yung transition na gusto ng Lord from survival to supernatural provision.
na ng Diyos. Thank you, Lord. The enemy who tried to break you will have a front row seat to how God blesses you. Alam mo yun, kaya sinabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Yung kaaway daw na sumusubok, pabagsakin ka, siya mismo, titingin na lang, manonood na lang, na ikaw ay pinagpapala. Amen. What was meant for you, for your public shame, is turning into a public display of God's faithfulness. Yung gusto sanang gawin ng kaaway, na ipahiya ka, talunin ka. Alam mo, ginawa ng Diyos? Public display of victory. Public display of His faithfulness. Amen. Public display of blessing. Na parang dinideklara ng Lord, ito ang anak ko, ito ang anak ko. Tagumpay na. Amen. Kaya nagsiselebrate na. Basahin po natin ito, 1, 2, 3, 5. From attackers to audience, watch God turn your trials into powerful testimony. Ang kaaway, mula doon siya sa pagiging attackers. Attack ng attack. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Naging audience na lang siya. Audience na ano? Pinapanood na lang. Na yung taong sinusubukan niyang pabagsakin, nagsiselebrate na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tayo yun. Amen. Sit back and let your enemies watch God work. Amen. Hayaan mo, kapatid. Hayaan mo kumilos ang Lord. No, manonood na lang ang kaaway, nagtatagumpay si Sister Jennifer. Manonood na lang ang kaaway, nagtatagumpay si Sister Annabel. Nagtatagumpay tayo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. No, manonood na lang ang kaaway. Hallelujah. Satan came to attack. God is about to attract the blessing. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, marami ka. Marami kang pagpapala. Sige, sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-alala. Kaya ka maraming gastos, ibig sabihin, maraming bibigay ang Lord sa'yo. Hallelujah. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala maglabas ng pera mo. Huwag kang mag-alala maging faithful sa Lord. Huwag kang mag-alala. Si Lord ang bahala sa'yo. Amen. Sabi nga dito, mag-overflow yung blessing na meron ka. Makakabigay ka pa. And last, pursued by blessing. Basahin po natin, Psalm 23 verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ulitin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi mo sa katabi mo, dwell ka lang. Ang ganda po na ito. Tignan po natin na, tandaan natin ya, goodness and mercy shall, ano daw po? Follow. Hindi yan yung ikaw ay pinalo, ha? Follow. Susunod, follow. In the Hebrew text, the word translated as follow, radaf. Ang ibig sabihin daw po nito is an aggressive word. It literally means to pursue or hunt down. Kapatid, pag may hunt, may hunting. Di ba parang alam mo yun? Talagang mag-i-effort. Meron pang mga roadmap, may mga ginagamit pa po. Sabi, it means to pursue. Sino dito yung mga nanligaw? Pastora, hindi kami nanliligaw. Talagang lapitin lang kami. Ingatan nyo lang yung mga lapitin. Anong klaseng mga lapitin yan? Sabi yan daw po ibig sabihin, you spent years running after breakthroughs, running after peace, running after answer. The word over your life today is that the order has reversed. Sabi mo, reversed.
merong reverse na nangyayari po at mangyayari. Goodness and mercy are hunting you down. Sabi, goodness and mercy will follow, shall follow. Kanino daw po? Sa'yo. Piruin mo yung goodness, yung mercy, sila susunod sa'yo. Amen. Sila yung hahabol sa'yo. Para kang treasure. No? Para kang treasure, ang tawag doon? Para kang mga, treasure box. No? Sabi mo sa katabi mo, treasure ka pala. Sabi mo sunod, hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap at hindi mo. No? Alam mo yun yung iba, para makita yung mga pinag-aaralan po nating gems, hindi mo yan makikita sa paglalakad mo sa ganyan. Talagang huhukay sila, may mga instrument po silang mga ginagamit para malaman kung yan ay tunay o hindi. Tama po ba? Kaya hindi po madali yung mga treasure hunters, no? Dito sinasabi po, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Hallelujah! Kapatid, sabi mo sa katabi mo, all your days. Biruin mo kapatid, araw-araw, oras-oras, si goodness, si mercy nasa iyo. Opportunities will seek you out. Amen. Yung mga opportunities, sila yung hahabol-habol sa iyo. Na anak ng Diyos, divine favor will find your address. Hallelujah. Yung favor hahanapin, saan ba nakatira si Jira? Hanapin nga yan. Maipadala nga yung bagong sasakyan. Oh. Saan ba nakatira? No? Kaya, prophetic yung ginagawa ni Pastora Cynthia na kapag merong mga, binibigay ang Lord sa kanila eh. Wala pa, pero nagdideklara na siya na, Lord, uuwi po ito sa ganto-ganyan, sa address nila, Medina, ganyan, Golden City, ganyan. Dinideklara niya yung kanyang address. Alam niyo po nangyayari, talagang umuuwi. Nagkakaroon ng pakpak. Umuuwi. Amen. May mga kinakalabit ang Diyos, may mga sinasabihan ng Lord, pauwiin niyo yan dito sa address na ito. Hallelujah. Kapatid, yung favor, hanapin ka. Naranasan niyo na po ba yan? Lord, in Jesus' name. Yung kahit simpleng, Lord, parang gusto ko pong kumain ng sopas. Biglang may dadating sa'yo. Sopas na masabaw, sopas na makrim, sopas na tuyo, sopas na parang macaroni salad, sopas na ibang klase na. Tsaka nasasabi mo, Lord, tama na po, okay na po, solve na po ako. Baka saan pa mapunta sopas eh. Sopas na parang spaghetti na. No? Nararanasan natin iyan. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi, divine favor will find your address. Kaya kapatid, pag ikaw magpipray, mahihingin ka, Lord, ito po ang address ko. Hindi maliligaw yung flat screen TV, yung smart TV, yung bagong laptop. Amen. Hallelujah. You are moving from striving in your own effort to dwelling securely in the Father's house. Tama na. Parang sabi ng Lord, tama na yung sarili mong kalakasan. Tama na yung ikaw ay nag-i-strive lang sa sarili mo lang. Masyado ka nagtitiwala sa sarili mo. Kapatid, you need to dwell in the Lord. Dwell in the house of the Lord. Kailan daw po? Once a day? Hindi po. Ano daw po? Forever. Sabihin mo nga, forever. Forever. Sabi, I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya kapatid, wala na pong layuan sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, wala nang layuan sa Lord. Wala nang babalik sa dating buhay. Pang forever na to, hanggang sa pagbabalik na ng Diyos ito. Sabi, doon tayo magdidwell. Sa Father's house, secure ang pangangailangan mo. Amen?
Sa tahanan ng ating Diyos, secure ang ating pangangailangan. May kanta nga si Bishop, anong gusto mo, ibibigay ko. Sabi ng Lord. Hallelujah. Kapatid, it's about time, no? Na kung saan tayo po hindi lalabas doon sa Father's house. Naranasan po natin yan, yung ikaw ay matulog sa iba. Naranasan niyo po ba yun? Halimbawa, may pag-aaral kayo, may thesis, may ano. Yung minsan sa iba ka natulog o kaya naman lumayas ka. Iba pa rin yung sasabihin mong tahanan mo. Tahanan mo. Di ba? Iba pa rin yung sa tahanan mo. Tama po ba? Doon na kung saan pag ikaw sa bahay mo, may favorite kang, naalala ko kasi po'y, kami, bakit nga ba nasa inyo sila Ahaba? Pupunta kami ng Calamba, Laguna. Maghapon po kami at baka makauwi kami ng gabing-gabi na po. Si Ahaba, ang bilin ni Ahaba, ang daming bilin. Dalin yung bigay ni Nicole, na yung bear na iyon, kasi lagi niya niyayakap yun. Dalin yung bigay na yun nila si Sir Annabel. Papasok siya sa school, kaya bit namin yun. Doon kami ni si Sir Angie magkikita sa school. Pati yung, pati si Omelette, bit din si Omelette. Nako, doon kami nagpasahan, nag-anuhan, di pagkatid sa bahay. Nako, ang daming bit ni Sister Angie. Bukod yung sa bear na malaki na yon, pati si Omelette na bigat, bit ni Sister Angie. Pero ganun tama po ba? Na kung saan sasabihin mo, hindi mo pa rin pagpapalit yung bahay mo. Tama. Iba pa rin yung pahinga pagdating sa bahay mo. Kapatid, lalo po sa Diyos. Amen. Sa ibang bahay, hindi kayo sasabihin mo, bubuksan ka ng rep. Di ba? Hindi ka basta-basta pwede magbukas ng rep, kumuha ng pagkain, magluto, o kaya sabihin sa tao doon, ate, meron ba kayo dito pansit canton? Palutuan nyo na. Walang ganon. Pero sa bahay nyo, nagugutom ako. Mami, nagugutom ako. Naku, lulutuan ka pa. O kaya ikaw mismo magluluto. Tama po ba? Lalo po sa Father's house. Lalo sa Diyos. Yung pangangailangan natin, nandun niya sa tahanan. Tama po? Pamilya mo. Andyan kakainin mo. Kakwentuhan mo. Kapatid, imagine yung tahanan ng ating Diyos. Hinihintay na tayo. Amen? Hinihintay tayo. Now, let's go and move to the prayer of declaration. Tayo po tayong lahat. Idideklara po natin ito. Kung inyong nakikita. 1, 2, 3, fire. I decree that the season of spiritual and mental exhaustion is breaking off my life. Amen. I declare that I will not die in the valley, but walk through it into higher ground. Amen. I declare that God is preparing a feast of provision and opportunity right in the sight of every opposing force. Amen. I decree that goodness, favor, and covenant mercy are actively pursuing me and my household today and forever. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you po, Lord. Kapatid, patuloy natin ideklara kung sino ang Diyos sa ating buhay. Sa totoo lang, ito po, diniklara po ito ni David. Pares lang natin siya. Pero ang totoo, nangyari po ito sa kanyang buhay. At patuloy na pwede rin po mangyari ito sa ating buhay. Amen.